Linggo, walang pasok. Tahimik ang buong campus, lalo na sa Beato Angelico Building. Walang ingay ng mga estudyante, walang maingay na usapan sa hallway, at walang taluskos ng sapatos sa tiles. Pero kahit ganun, nandoon ako sa ikalimang palapag, sa boardroom ng Student Council, kasama ang ilan sa mga kasamahan ko. Abala kaming lahat sa paghahanda para sa nalalapit na Archie Week. Ang ilaw sa boardroom lang ang bukas, kaya may kaunting dilim sa paligid. Hindi naman problema, kahit patay ang ilaw sa hallway, may sapat na liwanag mula sa mga hallway design competition na bahagi ng pagdiriwang. Mga installation art at creative lighting ang nagsisilbing ilaw sa pasilyo. Maliwanag kung saan dapat, pero may ilang bahagi pa rin na madilim, lalo na sa mga sulok. Habang abala kami sa pag-aayos, hinihintay namin ang ilan naming kasamahan na umalis para bumili ng dagdag na materyales. Maya-maya, sa gilid ng aking paningin, may dumaan sa labas ng boardroom. Isang anino, isang pigira ng tao. Napatingin ako saglit. Dahil glass door lang ang pagitan namin, hindi mahirap makita kung may tao sa labas. Nakita kong may naglalakad sa madilim na pasilyo, dahan-dahan, na parang walang iniintinding oras. Hindi ko na lang pinansin. Malamang isa lang yon sa mga kasama namin, baka nagbibiroan pa o kaya'y pinagmamasdan ng mga hallway designs na kasali sa patimpalak. Maya-maya, isa sa amin ang nagmungkahi. Magpabili na rin kaya tayo ng pagkain sa mga nandon sa labas? Nagtaas ako ng tingin mula sa ginagawa ko at walang pag-aalinlangan na sinabi, "Paid liver na lang, andyan na sila sa labas eh." Biglang natahimik ang lahat. Nagtitinginan sila. "Sino?" tanong ng isa, kita sa mukha niya ang pagtataka. "Yung mga kasama natin," sagot ko, bahagyang naiinis. Ilang beses ko nang nakitang may dumadaan sa labas. Pero nagkatinginan lang sila. "Wala pa sila, di ba? Wala pa dapat tao sa labas," sagot ng isa, may halong kaba sa boses. May isa pang tumayo, lumapit sa pintuan at sumilip sa hallway. Tahimik kaming lahat, hinihintay ang sasabihin niya. Pero makalipas ang ilang segundo, bumalik siyang nakakunot noo. Wala namang tao sa labas. Biglang nanlamig ang katawan ko. "Ano? Hindi pwede." Nakita ko, may dumadaan, paulit-ulit. Nagmadali kaming tumawag sa guard. "Kuya, may iba pa bang tao dito sa 5th floor bukod sa amin?" tanong namin, pilit na pinapakalma ang sarili. Mabilis ang sagot ng guard. "Wala, kayo lang. Hindi pa bumabalik yung mga kasama nyo." Doon na talaga sumikip ang dibdib ko. Nagtayuan ang balahibo ko sa batok. Ibig sabihin, kung wala pang bumabalik, sino yung nakita kong dumadaan-daan sa labas? Walang gustong magsalita. Lahat kami nakatingin sa isa't isa, pilit na inuunawa kung anong nangyayari. Ramdam ko ang tensyon sa loob ng kwarto. Para bang biglang naging mas mabigat ang hangin, yung tipong parang may ibang nakikinig, may ibang nakamasid. Simula noon, hindi ko na alam kung paano ko kinakaya ang mga overnight sa Beato kapag may events. Tuwing may kailangan akong matulog sa boardroom, lagi akong pumapagitna sa mga kaibigan ko. Kailangan kahit saang direksyon ako lumingon, may totoong taong nakikita ang mata ko. Pero ang pinakaayaw ko, ang mag-care mag-isa. Kasi minsan, hindi lang sarili mo ang makikita mo sa salamin.